Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumunod na tanong dun sa Fatawa Ramadaniyah. Al-it'amu yu'tihi nashifun wa illa nu'akkiluhum. So yun daw it'am o yung fidya, ibibigay daw ba ito na nashif, ibig sabihin hilaw na pagkain, o ito ba ibibigay na luto na nakakainin na nila? Sasabi ni Sheikh rahimahullah, kulluhu tayyibun, parehong maganda, walang problema. Wa in kana nashifun fala ba'sa nuashihi aw nagdihi aw tu'tihu nispusa. So walang problema kung ito ibibigay daw sa parehong anyo na ito, insyaallah, na ibibigay itong hilaw na katumbas ng kalahating sa, o ibibigay ito ng pagkain, as in literal na sila ay kakain ng hapunan o ng pananghalian, walang problema, inshallah. Sumunod na tanong, man wasala Makkata wa huwa sa'imun wa ahabba an yu'addi al-umrah bi quwwatin fahal yuftir? Kapag ang tao raw ay nakarating na sa Makkah, obviously ito ay para sa umrah, kasi panahon ito ng Ramadan ang tinutukoy dito. At pagdating niya sa Makkah, gusto niya mag-umrah, na siya ay masigla. Pwede ba niyang putulin ang kanyang pag-aayuno? Sasagot si Sheikh rahimahullah, wa huwa musafirun wa illa muqimun fi Makkah. Na nga, kung siya ay kumbaga musafir, oo, puputulin niya ang kanyang pag-aayuno, inshallah. Pero kung nandun na siya nakatira sa Makkah, hindi naman siya musafir, so hindi niya puputulin ang kanyang pag-aayuno. Intindihan niyo yung pinagkaiba? Yung galing sa ibang lugar, pwede magputol ng pag-aayuno. Pero kung nandun ka lang din naman, kasi hanggang ngayon naman, mayroong mga nakatira pa rin sa paligid ng Makkah. Wala na dun mismo sa Haram al-Makki, kumbaga malapit sa Kaaba, wala nang bahay doon. Pero doon sa paligid doon, mayroong mga malapit pa rin doon na nakatira. Hindi sila pwede magputol ng pag-aayuno kasi pagpunta nila ng Masjid al-Haram, hindi naman sila naglalakbay. Katulad nung na-i-define na natin kagabi anong ibig sabihin ng safar o ng paglalakbay. Sumunod, wasala sa'iman nila Makkah kam yuqimu fiha. So kapag meron daw kumbaga tao na nakarating sa Makkah, yung tao raw na nakarating din sa Makkah, kumbaga nagtanong uli, kumbaga sunod-sunod dito na tanong kasi. So may tanong si Sheikh, ilang araw ba siyang mananatili doon? Sasabi nung tao, 1 linggo daw siyang mananatili. Sasabi yan ni Sheikh rahimahullah, lamma kadima wa huma saimun tammamahu wa idha kanatil ikama 4 ayyam paakal falahu an yuftir. Okay, so ito karagdagang sagot kumbaga. Yung kanina, kung musafir, bago pa man siya makarating ng Makkah, pwede na nga niyang putulin ang kanyang pag-aayuno. Pero kung halimbawang darating siya sa Makkah, na nag-aayuno pa rin siya, pwede niyang kumpletuhin ang kanyang fasting. Pwede niyang kumpletuhin ang kanyang fasting. Pero kung siya ay mananatili sa Makkah ng 4 na araw o mahigit pa, pwede na siya magputol ng kanyang pag-aayuno. So dito, lumilitaw ni Sheikh bin Baz rahimahullah. So meron din siyang pinanghawakan na pananaw, katulad ng iba pang mga scholar,
doon sa usapin ng gaano katagal mananatili ang isang tao sa paglalakbay para maituring nga siya na musafir. So kung ito ay, dito sa sagot niya, kung ito ay 4 na araw o mahigit pa, kumbaga 4 na araw ang minimum, doon musafir siya, pwede siyang hindi na mag-ayuno. Kumbaga, pwedeng hindi na siya mag-ayuno. Anyway, sinabi nga dito, 1 linggo siyang mananatili doon. Pero kung hindi, manatili siya na nag-aayuno, inshallah. Pero syempre, may pananaw din ng iba pang mga scholar, pwede rin natin panghawakan, walang minimum na araw ng nuzul kasi tawag dito, yung pananatili ng tao sa isang lugar. Pero hindi naman siya titira talaga doon. Hindi siya nagiging mukim doon. Nananatili siyang musafir. So walang limit. Kung 1 araw lang siya doon, pwede siya magkasar, mag-jump. Pwede siyang hindi mag-ayuno. Nananatili siyang musafir, inshallah. Sumunod na tanong, may kinalaman pa rin pala rito. Yani al-ada'ul umrah, yani li-ada'il umrah faqat. Liyawmi alladhi yuaddi fihi al-umrah inda wusulihi. So tungkol ulit doon sa kanyang tinatanong. So pwede ba siyang magputol ng kanyang pag-aayuno doon lang sa araw na yun ng kanyang pag-uumrah? Kasi gusto niya, pagdating niya para sa umrah, masigla siya, pero sa iba pang mga araw ng pananatili niya sa Makkah, pwede na siya mag-ayuno kasi hindi naman siya, kumbaga, aalis doon. Nandun lang siya nananatili. So yun nga, idha nawa an yukima fi Makkah asbu'an o aktar, yabka saiman. Yun nga, kung mananatili siya sa Makkah ng 1 linggo o mahigit pa, yun nga, maaari siyang manatili na nag-aayuno. Inshallah. Maaari siyang manatili na nag-aayuno. So dun nga kanina, 4 days ang minimum. Parang baligtad yata yung nasabi ko kanina. Balikan niya natin, 4 days minimum, na yun nga, kung mananatili ka ng 4 days mahigit, so pwede ka ng maituring na mukim o kumbaga nananatili doon. Oo nga, baligtad yun nasabi ko kanina. Di ba? Baligtad. So pag 4 days ka mahigit doon, so hindi ka na magpuputal ng fasting, hindi ka na magkakasar at hindi ka na magja-jump. As in parang taga doon ka na rin talaga. Kung 4 days mahigit kang nakatira doon o mananatili doon. Pero kung mas mababa pa, 3 araw lang, so doon ka magpapaikli ng sala, magpuputol ng pag-aayuno, kasi nananatili kang musafir. So ito yung sinasabi ni Sheikh Rahimahullah. Yan nga, kung mananatili siya doon ng 1 linggo, mananatili nga siya talaga na nag-aayuno. Pero kung siya nga ay mananatili sa Makkah, amma in kanat muddatu fi Makkah 4 ayyam aw akal falahul fitr. Pero kung 3 days siya mananatili doon, no, mas mababa pa, so pwede siyang pumutol ng pag-aayuno. Kasi 4 days ang minimum, o maximum, 4 days maximum, kumbaga may tuturing ka pa rin na musafir. At 4 days naman din ang minimum ng pananatili, na beyond that, mas matagal ka pang mananatili, ikaw ay may tuturing ng mukim. Hindi ka na magpuputol ng pag-aayuno, inshallah. At may kinalaman ulit sa tanong na to, pangilang tanong na ito, 5 yata. Parang si Rashid doon nagtatanong . Law kana fi yawmi safarihi yanwi an yukima akthar min asbu. Paano naman kung doon sa mga araw o araw ng kanyang paglalakbay, nag-intention siya na mananatili siya sa Makkah ng mahigit 1 linggo pa. Kasi pwede naman nagbabago-bago yung plano ng tao, di ba? Baka pagpunta niya doon, nasa biyahe siya, iniisip niya, uwian lang siya, balikan. Tapos gusto na naman niyang mag-stay ng mas matagal. So sa ganung kalagayan, ang titingnan niya siyempre kung ano yung kasalukuyan niyang plano. Kung ano yung kasalukuyan niyang plano, inshallah. Yun nga, yuftiru wa idha wasala yumsik. So sa ganito ngang pagkakataon, kasi nga, musafir naman talaga siya originally. Galing siya ng Riyadh, naglalakbay siya puntang Makkah. Musafir siya. So ibig sabihin, pwede talaga siyang hindi mag-ayuno.
Kaya kung pagdating niya ng Makkah, mag-uumra siya, edi mag-umra na siya nang hindi nag-aayuno. Ituloy niya na lang yung pagiging musafir niya. Pero kapag dumating na siya doon, na meron nga siyang intensyon na manatili ng 1 linggo o mahigit pa, na beyond na doon sa 4 days, na minimum na may tuturing ka ng mukim, siya nga ay mag-aayuno na. Wa idha wasala yumsik. Sinabi nga rito, kapag dumating na siya doon, hindi na siya, kapag dumating na siya doon, magpa-fasting na siya. In aftara fala ba'sa wa huwa afdal. Pero ganun din, kung nananatili siyang hindi nag-aayuno, pwede rin naman at maaring mainam pa ito para sa kanya, para sa kanyang yung sinasagawa na umrah na gusto niyang magawa ito na siya ay masigla. Wa in taraka fala ba'as. At kung hindi naman niya ito gagawin na mag-iftar, mananatili siya na nagpa-fasting, wala ring problema, inshallah. Sa sumunod na tanong, may kinalaman ulit dito. Al-istihbabu mata yakunul iftar. So, kailan daw ba mas mainam ang iftar kaysa sa siyam? So, tinutukoy dito, kailan ba matutukoy na mas mainam ang hindi mag-fasting kaysa sa mag-fasting? Pero syempre, nalaman natin, mas mainam talaga mag-fasting. Pero syempre, sa usapin ng mga rokas, ng mga pagpapahintulot ni Allah, may mga pagkakataon talaga na mas mainam ang hindi mag-fasting. Katulad nga doon sa naiulat sa mga hadith, mayroong hinimatay na sahaba na nag-fasting kahit mainit ang araw, hinimatay siya. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas mainam kung hindi na siya nag-fasting. Naglalakbay sila sa init pero tinuloy niya ang fasting. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas mainam kung hindi na lang siya nag-fasting. Kaya nga, fi halas safari mutlakan. Absolutely sa paglalakbay, hindi ka dapat mag-aayuno. Hindi ka mag-aayuno. Hindi ko ibig sabihin na haram mag-ayuno. Pero pinakamainam na hindi mag-ayuno habang naglalakbay ang tao. At ito ay bilang pagpapadali sa kanya. At hindi para, pagpapadali sa kanya at hindi siya mahihirapan sa kanyang paglalakbay, inshallah. Kasi kung magtutuloy siya ng kanyang pag-aayuno, magiging anyo na rin ito ng pagmamalabis o maaring pang huwad na kabanalan. Al-wara'ul kadhib, huwad na kabanalan, iniisip ng tao na mas banal, mas kamahal-mahal kay Allah na naglalakbay siya at nag-aayuno pa rin. Hindi. Kunin mo ang anumang pinahintulot ni Allah sa iyo na mga pahintulot na hindi ka mag-fasting o magpaikli ka ng sala. Yun ang mas mainam sa mga pagkakataon na ito ng paglalakbay, lalong-lalo na. Kasi napagtibay sa sunnah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi nagpa-fasting o puputol ng kanyang fasting o kaya ay nagpapaikli at nagko-combine ng sala sa paglalakbay. Al-fitru afdalu lakin ma'asyiddati yata'akkad wa ma'al khawfi wal masyakka al-kabira. Yun nga. Mas mainam ang hindi mag-ayuno sa paglalakbay, lalong-lalo na kung ito ay mahirap na paglalakbay. Mahirap na paglalakbay at kinatatakutan yung iba't ibang mga maaring magiging masamang epekto ng pag-aayuno sa iyong katawan kapag ikaw ay naglakbay na nag-aayuno. Ito nga itong sinasabi ko kanina na pagtibay sa sunnah, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laysa minal birri as-sawmu fi safar." Hindi kabanalan ang pag-aayuno sa paglalakbay. Hindi kabanalan ang pag-aayuno sa paglalakbay. Ang problema kasi sa bir, yung kabanalan, kumbaga, minsan ang tao, may kanya-kanya silang mga ideya kung ano ba ang kabanalan, paano sila nagiging banal. Iniisip nila magiging banal sila pag ginawa nila ito, pag ginawa nila yung ganyan, pero hindi pwede. Kailangan may dalil. Merong batayan, merong patunay na ang gawain na yun ay banal nga o kamahal-mahal kay Allah at dapat mong gawin. Yun ang pangunahin na, kumbaga, kaida, prinsipyo sa paggawa natin ng mabubuting mga gawain. Anong batayan na yan nga ay kamahal-mahal kay Allah? Pangalawa, ito ay dapat makatwiran, na hindi ito magdudulot ng pinsala sa tao. Hindi ito magdudulot ng pinsala sa tao.
Sumunod na tanong, ito wala nang kinalaman doon sa serye ng mga tanong kanina. Tungkol sa pampatak uli sa mata naman nito. Ma yukhaliful katra fil nahari fil aini la ba'sa biha. Wa in tayassara fil layli fa huwa afdalu wa ahsan. Kasi nga, walang problema yung magpatak nga sa mata sa araw ng pag-aayuno, pero kung mas madali para sa kanya na gawin ito sa gabi, mas mainam ito inshallah. Yun nga, dun sa paglalakbay, may nasingit dito eh. Yun nga, al-afdalu lahul fitr illa idha kana yashukku alayhi fal fitru yata'akkad. Nga, mainam ang magputol sa pag-aayuno sa paglalakbay at iba pang mga pagkakataon na mas mainam ang magputol ng pag-aayuno kung magdudulot ito ng paghihirap. Meron kang gamot na kailangan mong inumin sa araw na hindi mo may pagpapaliban, gamot para sa malubhang sakit, so pwede kang magputol ng pag-aayuno, inshallah walang problema. Yan nga, al-fitru afdalu mutlakan. Sa mga ganitong pagkakataon, absolutely, mas mainam ang pumutol ng pag-aayuno. Katulad doon sa paglalakbay, absolutely, mas mainam ang magputol ng pag-aayuno. Lakin idha ishtadda al-har yata'akkadu alayhi al-fitr. Pero kapag may matinding dahilan, katulad nga na matinding init sa paglalakbay, nagiging mutaakkid na ang pagputol sa pag-aayuno. Ibig sabihin, halos magiging wajib na putulin niya ang kanyang pag-aayuno. Wala yan bagi lahu as-sawm. Kumbaga, hindi naman siya pinagbabawalan na mag-ayuno, pero hindi siya dapat mag-ayuno kasi magdudulot ng pinsala sa kanyang paglalakbay sa mainit na panahon habang siya'y nag-aayuno. Hindi nga, laysa minal birri as-sawmu fi safar, hindi ka banalan ng pag-aayuno habang naglalakbay. Wala siyama idha ishtadda al-amr, lalong-lalo na kung matindi ang paglalakbay. Hindi lang sa init. Kumbaga matindi paglalakbay, halimbawa kung paglalakbay masyadong mahaba o hindi komportable. Yung paglalakbay may bahagi nito na kailangan mo maglakad kasi walang masasakyan. May mga ganun na paglalakbay. Yung pupunta ka sa liblib na lugar. Naranasan namin yun, 5 oras kami naglakad. Walang masakyan eh. Pero yung motor, wala talaga nakapasok. So kung mga ganong kalagayan, matindi na, pwede kang magputol ng pag-aayuno inshallah. Sumunod na may kinalaman uli dito. Alladhi fatara fiha yakdiha. Yung ngayon pumutol ng pag-aayuno niya habang siya ay nasa ganong kalagayan ng matinding paglalakbay, ay hindi nga siya mag-aayuno dito at babayaran niya na lang ito sa iba pang mga araw. Waman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Sino man ang may sakit o naglalakbay ay bayaran niya na lamang ito sa iba pang mga araw, insyaallah. Na ito yung aya na nagpapatibay na oo, inobliga ang pag-aayuno, pero hindi ito kumbaga nagdulot o maaring magdudulot ng pahirap sa mga tao. Alhamdulillah. So, nananatili ng Islam ay relihiyon na makatwiran, inshallah. Sumunod na tanong, Hifdul Quran al-Karim fi Ramadan, afdalu am muraja'atuhu aw mujarrad tilawatul Quran. So ito may tanong na naman na kumbaga mahirap sagutin. Ano bang mas mainam na gawin sa Ramadan? Magkabisado ng Quran o mag-review ng Quran o magbasa lang ng Quran? Parang yung nagtanong dati, di ba? Pag nandun daw siya sa Makkah, ano ba mas mainam gawin? Magtawaf ng magtawaf, magbasa ng Quran o magdikir at iba pa? At dito sinabi ni Shaykh rahimahullah, al-iktharu minat tilawati afdalu li'annahu syahrun karim. Ang pagpaparami ng pagbasa sa Quran
ay pinakamainam dahil ito ay buwan na mabiyaya. Kullu harfin bihasana. Naging dalil dito ni Sheikh Rahimahullah, yung hadith na ang bawat letra ng Quran ay may 10 gantimpala. O mahigit pa, merong gantimpala ang bawat letra. Ngayon kung titingnan natin, di ba? Yung nagkakabisado ng Quran, maring hindi siya makakabasa ng kasing dami ng pagbasa nung nagbabasa lang ng Quran. At yung nagre-review ng nakabisado niya, ganun din. Maaring mas marami pa rin na mababasa yung nagbabasa ng Quran. Kasi priority niya ang pagbasa ng Quran. At yun nga, merong batayan, alhamdulillah. Yung nga, kullu harfin bihasanatin, wal hasanatu bi asyari amthaliha. Ang bawat letra ay may gantimpala at ang bawat gantimpala ay maaring aabot sa 10 ulit na katulad nito. Pwede tahfod fala baas, pero kung magkakabisado ka, wala rin problema. Idha ja'ala waqtan lil hifdi fala ba'sa li anna waqtal hifd wasi'un. Kung maglalaan siya ng oras sa pagkakabisado, wala rin problema kasi malawak ang oras sa pagkakabisado. Kahit kailan pwede, inshallah. As-sunnatu kulluha lil hifd. Kumbaga, hindi sunnah. As-sanatu kulluha lil hifd. Ang buong taon ay pwede kang magkabisado rito, pero sa Ramadan, mas mainam, pinakamainam ang magbasa inshaallah sa Ramadan. Kasi nga, ang binibilang dito yung dami ng iyong nabasa, inshaallah. So tutuloy natin inshaallah. So, matatapos na natin ito. Sa baka bukas, maubos na natin lahat ng mga tanong dito. Alhamdulillah. Tutuloy natin inshaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.